Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka, bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubuisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Ito lang po masasabi ko dyan mga kababayan. Tila po nakalimutan na ng hypocrite na si Harry Roque kung ano yung mga pinagsasabi niya kay Senator Laila de Lima noong panahon nila. Nung senadora pa si Senator Laila de Lima, nung ito'y pinakulong ng administrasyon ni Duterte na idol ni Harry Roque. Tila nakalimutan na po ni Harry Roque ang mga pang-iinsultong sinabi niya kay Senator de Lima nung ito ay nakadapa din at ginipit na kinawawa noong panahon ni Duterte, noong panahon nila. Tila nakalimutan ni Harry Roque kung paano niya ininsulto si Senator de Lima noon nung ito'y nakakulong. Anong sabi niya? Sa pagkakaalala ko, may she spend the rest of her life in jail. Yun po yung naaalala kong sinabi ni Roque kay Senator Laila de Lima noon. So hindi ba ugali niyo yan, Harry Roque? Hindi ba ganyan ang karakter nyo? Ginagawa niyo yan sa kapwa nyo. Yang nararanasan nyo ngayon ay basically balik lamang ng mga ginawa nyong kawalang hiyaan nung time nyo. Tignan nyo, ang ginawa ni Mocha Uson kay Senator de Lima. Alam po natin lahat na si Senator de Lima po ay inosente, napatunayan na po yan sa korte, pero kinawawa nila, pinakulong nila ng halos 7 taon. Tapos nag-appeal, pinabalik ang kaso sa RTC, nag-apila, gusto pa rin, alam mo yun, sinabi na double acquittal na, gusto pang patatluhin, may mga galamay pa rin ng kung sino ang gustong ipakulong si Senator de Lima. Pero, pinatunayan ni Senator de Lima na inosente siya. Anong pinagagawa at pinagsasabi ni Harry Roque nung time nila na nakakulong si Senator de Lima? Tapos ngayon, magsasalita ka ng ganyan? Parang ang kapal naman ng mukha mo, Harry Roque. Wala kang karapatan, napaka-hypocrite mo. Totoo, yung sinabi mo, bilog ang mundo. At dahil bilog ang mundo, gumulong na, bumabalik na yung makawalang hiya ang pinagagagawa nyo ngayon. At deserve nyo yan. Hindi yan dapat kaawaan eh. Sa tingin namin dyan, karma yung nararanasan nyo. Yung pagiging malupit nyo sa kapwa nyo Pilipino. Tingnan nyo mga kababayan yung ginawa ni Mocha Uson nung mga kasama niya dyan kay Senator de Lima. Nagsalita ba si Harry Roque at ang mga DDS na kinall out ba nila si Mocha Uson? Di ba nagpalakpakan sila, pinagtawanan nila si Senator de Lima? Tapos ngayon, kung magsalita kayo, akala nyo kawawa kayo at biktima kayo? Abay, napakahusay namang magpanggap ng mga ito, mga kababayan. Yan po ang nakikita ko sa mukha ni Harry Roque ay mukha ng isang hipokritong tao. Nawala na ang respeto sa iyo, Harry Roque, hindi ka na nirarespeto bilang abogado. Dahil nakita na namin kung anong totoong kulay mo. Yung pinaggagawa mo nga sa presidente namin ngayon eh.
Yung pinaggagawa mo kay President Bongbong Marcos Jr., yung pagkanta-kanta nyo, nila Maharlika, diyan sa Netherlands, yung pang-iinsulto nyo, yung pagtawag nyo ng mga salita, lahat na yata ng uri ng salita sa libro, ginamit nyo para insultuhin ng Pangulo. Pati ang First Lady. Naririnig nyo ba yung mga sarili nyo kapag ginagawa nyo yun? Tapos sasabihin nyo, bilog ang mundo, nakadapa na yung idol nyo, ginanong pa ni Vice Ganda. Nakalimutan nyo na ba kung anong pinagsasabi at pinaggagawa ng mga DDS, ng mga kilalang vloggers noong pumanaw si President Pinoy Aquino? Yung pumanaw po si President Pinoy Aquino, hindi na niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Kahit naman nung nabubuhay siya, hindi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Pero nung pumanaw po si President Pinoy Aquino, anong klase at gaanong katinding pambabalahura, pambabastos at pambababoy ang ginawa ng mga vloggers nyo kay President Pinoy Aquino noon? Patay na yung tao. Nag-imbento na kaya namatay daw dahil sa ganitong sakit. Nabuhay pa daw, nagtatago lamang. Kung ano-ano pang fake news ang pinakalat ng mga vloggers nyo, ng mga DDS vloggers. Sobrang ginurakan ng mga DDS at ng mga DDS vloggers at mga kilalang personalidad sa kampo nyo ang pagkatao ni Pinoy noon kahit pumanaw na siya. Can you imagine hindi maipagtatanggol ni Pinoy Aquino yung kanyang sarili pero binastos, binaboy? Mas matindi pa yon. Mas matindi pa yon kesa sa sinasabi mong dapang-dapa na kamo yung idol nyo. Si Pinoy, patay na eh. Yung mga una eh, pero binaboy ng kampo nyo, ng mga DDS, ng mga vloggers nyo. Tapos ngayon, nag-iiyakan kayo at pikon na pikon kayo dun sa joke ni Vice Ganda. Nakalimutan nyo na ba? Kung anong ginawa ni Mocha Uson, ikaw kung anong pinagsasabi mo kaya then Senator Laila de Lima. Nakalimutan nyo na ba kung paano binaboy ng mga supporters nyo, binalahura ng mga supporters nyo, ng mga kilalang DDS prominent vloggers, si former President Pinoy Aquino? At nakalimutan nyo na ba kung paano nyo binabalahura ang kasalukuyang presidente ngayon? Kung paano nyo siya binabastos? Tapos ngayon ganyan ka na kung magsalita ka, akala mo kayo yung biktima at inapi? Nakakatawa, Harry Roque, nakakatawa kayo. Ang bilis nyo namang makalimot. O talaga lang na ganyan ang ugali nyo na wala kayong pakialam sa nararamdaman ng ibang tao pag kayo yung nakaka-offend, pag kayo yung nang iinsulto, pag kayo yung nang babastos, pag kayo yung nang bababoy, wala kayong pakialam sa feelings ng iba. Pero pag kayo na ang binalikan, umaasta kayo na para kayong biktima, para kayong inapi, na para kayong malinis, para kayong mabait at mabuti. Nakakadiri. Hindi naman ob-ob ang mga tao, Harry Roque. Hindi ob-ob. Siguro yung mga naniniwala sa inyo, ob-ob. Pero kitang-kita naman namin, alam namin lahat kung anong ugali meron kayo. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Dahil mas nauna kayong magaganyan, mas nauna kayo ng bastos, ng baboy. Yang kampo nyo, ikaw na lang yung mga pinagagagawa mo kay PBBM eh. Hindi ka tanggap-tanggap, kabastusan, tapos magagaganyan ka. Eh yun na nga lang hinalikan ng puon nyo, ng idol nyo, yung babaeng may asawa na sa stage na nakikita ng maraming tao, yon ay pambabastos, nakakalalaki yon. Pero wala eh, dahil bulag yung babae, pati siguro yung asawa niya, tinanggap na lang dahil panatiko. Na-mention ko lang naman, pero yun po ay isang halimbawa ng pambabastos sa kapwa niya lalaki, mga kababayan. Nakakadiri talaga. Nakakadiring marinig ang ganitong mga pinagsasabi ng Harry Roque. Hipokrito. Hipokrito talaga. Kaya yung mga tao, Harry Roque, siguro napapansin mo na wala na ng respeto sa'yo. Anong mga tinatawag sa'yo? Tinatawag kang butanding, kung ano-anong pang-iinsulto, dahil sa'yo rin. Dahil sa mga pinakita mo sa publiko. Nakalimutan nyo na yung ginawa nyo kay Senator de Lima, kay Pinoy Aquino, at yung mga ginagawa nyo kay PBBM, nakalimutan nyo na agad, ang bilis nyo namang makalimot. Mga kababayan, pag po tayo magpalinlang sa mga nagpapanggap, sa totoo lang sila yung may ganyang ugali eh. No? Wag po tayo magpalinlang, hindi po sila inaapi, hindi po sila ginigipit, hindi po sila inaapakan. At totoo, Harry Roque, bilog ang mundo at gumulong na ito. At kayo na ngayon ang nakakaranas ng mga pinaranas nyo sa kapwa nyo nung panahong namamayagpag kayo. Marami pong salamat sa panonood.